Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sinubukan ni Kai ang unang chord ng unang piece na 9 Lives para sa gabing iyon. Pagkatapos, isinanyasan niya ang mga kasama na simulan ng pagtugtog. Bukod sa pagiging bokalista, kasama rin niya si Vin sa paggigitara, si Wari naman ang kanilang bassist at si Denver ang sa drums. Halos 5 taon na rin ang lumipas mula na magdesisyon silang sumugal sa pagbuo ng banda. Hindi biro ang pinagdaanan nilang apat bago tuluyang naabot ang kinaroroonan nila. May mga panahong hindi nila alam kung magpapatuloy sila o hindi. Sumunod pa ang pagre-resign ng nauna nilang manager na si Dennis dahil nais na nitong bumalik sa Amerika. Ipinagpapasalamat niyang dumating si Bryce sa kanila. Masipag ito at maaasahan hindi lamang bilang isang manager, kung hindi bilang kaibigan na rin. Dati na nila itong kakilala at kasama noon pang college. 3 taon na silang inaalagaan ito at masasabi niya isa ito sa mga taong bumuo ng mga pangarap niya. 9 Lives, iyon ang napagpasahan niyang pangalan para sa kanilang banda. Hindi maingay ang musikang hatid nila pero sinisiguro nilang malakas ang impact niyon kaya bagay na bagay ang pangalang kanilang naisip. Ready na ba kayo? Aniya sa mga taong kanina pa nagsisigawan. Kayo, ready na? Ang mga kasama naman niya sa pagtugtog ang tinanong niya. Halos sabay-sabay na tumango ang mga ito. Okay, 1, 2, 3, go! At sinimulan na nila ang pagtugtog para sa mga tagahanga nila. 5 taon niyang pinagpagurang makamit ang pangarap niyang tumugtog at magbahagi ng talento niya sa musika. Hindi niya hahayaang mawala iyon kahit kailan. Tumanda man siya at tumating man ang panahong malaos ng banda nila, hindi pa rin siya titigil sa pagbuo ng musika. Alam niyang ganoon din ang mga kasama niya, ang pagtugtog ng buhay niya. Bata pa lamang siya, pangarap na niya iyon. At ngayong abot kamay na niya iyon, kahit paano ay masaya na siya. Kung tutuusin, malayong-malayo ang proposyon niya ngayon sa inakala ng mga kakilala ng kanilang pamilya. They own the country's leading mining business. Hindi lang iyon ang negosyo ng kanilang pamilya. His father was one of the top businessmen in the country, kaya noon pa siya kinukumbinsi nitong tumigil sa pagbabanda at tulungan ito sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. He was the only heir. Pero hindi rin siya pinipilit nitong gawin ang nais nito. Ipinagpapasalamat niyang mabait ang mga magulang niya at naiintindihan siya ng mga ito. Pero nararamdaman niyang may kulang pa sa buhay niya. Si Annacel, ang unang babae nagpatibok ng kanyang puso. Halos 1 taon na nakakaraan na makipaghiwalay ito sa kanya para mamuhay sa Canada kung saan naroon ang mga magulang nito. Napakasaklap ng pangyayaring iyon sa kanyang buhay pero hindi niya hinayaang maapektuhan iyon ang trabaho niya. Pati sa mga kasamahan niya ay hindi niya ipinapakita na sasaktan siya. Sinisiguro niya ang matatag na Kai Balmes ang nakikita ng mga ito. Wala pang 8:00 ng umaga ay umalis na si Freya sa apartment na inuupahan niya. 3 buwan na rin siyang naninirahan sa Maynila. Pero hanggang ngayon ay naku-culture shock pa rin siya. Hindi pa rin siya nasasanay sa ingay at gulo ng lungsod. Hindi na sana siya mag-aagahan pero hinatiran siya na pagkain ng kapatbahay niyang si Ruby. Ito ang unang nakikilala niya sa Maynila mula nang dumating siya roon. Nalaman nito mag-a-apply siya ng trabaho kaya hinatiran siya nito ng pagkain. Mas maigi raw na may laman ng tiyan bago siya umalis. Tinignan ulit niya ang address ng pupuntahan sa classified ads na hawak. Iyon ang unang pupuntahan niya sa mga may bilog doon. Nakalagay kasi roon na welcome mag-apply ang mga undergraduates at wala pang working experience. Tamang-tama iyon dahil wala pa naman siyang karanasan sa trabaho at hindi pa siya graduate. Kahit ano pa iyon ay susubukan niya. Pumara siya ng jeep at na makasakay ay inihanda ng sarili sa gagawing pag-apply. Next, sa hindi mabilin na pagkakataon ay sambit ni Bryce sa mga nag-a-apply para maging PA. Wala pa rin siya nakikitang papasa sa standards ni Kai,
Napag-alaman nilang may hidden agenda nga ang past ni PA nito na si Julius. Matagal na palang minamanmanan nito si Kai. Isa itong frustrated showbiz reporter na kahit kailan ay hindi natanggap sa anumang istasyon dahil wala ito nakukuha magagandang scoop sa mga artista at sikat na personalidad. Nang mabalitaan nito nangangailangan ng bagong PA si Kai, nagpanggap itong aplikante. Magandang scholastic records nito, kaya itong tinanggap nila. Mabuti na lang at nahuli ni Kai na kinukunan pala ito ni Julius ng mga litrato bago pa nito maisubmit iyon sa mga showbiz magazines. Ngayon, ay alam nilang wala nang pupuntahan si Julius. Hindi nila ito ipinakulong, pero siniguro nilang hindi na ito makakapasok sa kahit anong television company kahit kailan dahil sa panlolokong ginawa nito sa kanila. Mas maingat siya ngayon sa pagpili ng mga aplikante. Sisiguruhin niyang hindi na sila maiisahan na kung sino man na mapipili niya. Pumasok ang susunod na aplikante. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, ay ito palang aplikanteng babae. Sinimula na niya ang pag-i-interview. "So, you are Freya Del Cruzat," sabi niya nang mabasa ang resume nito. "Yes, sir. Undergrad ka sa kursong BS in Business Administration and you studied in one of the top universities in Bicol." "Opo, sir." "Are you sure you want to have this job? Because according to your profile, mukhang galing ka sa isang may kayang pamilya. Hindi ka bagay maging PA." "Actually, sir, I was a working student in our school and at the same time, I was also a crew in one of the leading fast food chains in the country while studying. Kaya bagay po ako maging PA. Sanay po ako sa trabaho." "I see. But why didn't you put that in your resume? Para sana nabasa ko bago ka pa pumasok dito." "Eh kasi sir, sabi doon sa ads nyo, pwede namang walang work experience, kaya hindi ko na inilagay dyan. At saka sir, mahal na magpaprint ng additional page sa resume ngayon." "I see. Sige, tawagan na lang kita kung tanggap ka." Next! Gustong-gusto ng humagalpak ng tawa ni Freya kanina habang ini-interview siya. Dinaramahan talaga niya ang pagsagot. Idadagdag pa nga sana niya ang ulila na siya at inaalipusta ng mga tao nag-alaga sa kanya. Pero baka magtaka na nag-interview sa kanya. "Oh, kamusta pag-a-apply mo? Natanggap ka ba?" tanong ni Ruby pagdating niya. "Ewan ko, tatawagan na lang daw ako eh." "Ganoon? Saan ka ba nag-apply?" "Basta, ang sabi nung nag-interview sa akin, pagiging PA raw ang gagawin ko." "PA? Ibig sabihin, sikat na personalidad ang pagtatrabahuhan mo?" "Malay ko, basta yun lang sabi sa akin eh. Kahit ano naman papasukin ko." "Isa lang bang pinag-applyan mo?" "Oo, ang dami kasing pumila doon sa pinuntahan ko kanina at inabot na ako ng hapon. Bukas na lang ulit ako magpapatuloy sa paghahanap." Saglit pa sila nagkwentuhan. Maya-maya ay pumasok na siya sa inupahan niya. Naglinis muna siya ng katawan at nagbihes. Pagkatapos ay naghanda siya ng hapunan niya. Mag-aalas 10 na ng gabi ay hindi pa rin siya makatulog. 3 buwan na siya sa Maynila pero hindi pa rin siya tinatawagan ni Bingbong. Natawagan na niya si Manalyn mga 1 buwan pagkatapos niyang lumayas at nagtanong tungkol sa pinag-iimbestagahan niya kay Bingbong. Ngunit hindi pa rin daw tapos ang asawa nito sa pag-alam sa kasong ipinaasikaso niya. Kailangan niyang malaman ng totoo. Kailangan niyang matuklasan kung tamang hinala niya. Napabalikwas siya nung tumunog ang cellphone. Kinuha niya iyon sa ibabaw ng mesang nasa tabi ng kama. Hindi niya kilala ang numero na nakarehistro doon. Kinabahan siya. Naisip niya baka natunto na siya ng mga humahanap sa kanya. At maaring anumang oras ay damputin siya ng mga ito. Ngunit dala na rin ng kuryosidad ay sinagot niya ang tawag. "Hello, Miss Freya Cruzat?" Anang tinig ng lalaki sa kabilang linya. Lalo siyang kinabahan. "Yes," tugon niya na pilit pinakaswal ang tono. "I've read your application and resume. Congratulations, tanggap ka na." "Po, maari ka na magsimula bukas. Pumunta ka sa opisinang pinag-applyan mo. I'll give you more instructions tomorrow when you get there. Good night, Miss Cruzat." Ganoon na lang ang tuwang naramdaman niya dahil natanggap na siya sa trabaho. Hindi pa rin maintindihan ni Freya kung bakit kailangan doon siya tumira sa bahay na pagtatrabahuhan niya. Ayon kay Bryce, ang lalaki nag-interview sa kanya noon nag-apply siya. Gusto raw kasi na magiging amo niya na stay-in ang PA nito. Madali niya nakagaanan ng loob ito at kahit pa sabihing isa rin ito sa mamagiging amo niya, ay kaswal lang ang pakikitungo nito sa kanya at hindi siya itinuturing na parang utusan.
Ang hindi niya maunawaan ay kung bakit hindi nito sinasabi sa kanya kung kanino talaga siya mamamasukan. Ang sabi lang nito ay siguradong masosorpresa siya dahil marami mga kababaihan ang nagpapantasya sa magiging boss daw niya. Nandito na tayo. This is going to be your home for the rest of your stay here. Iyon ay kung magtatagal ka. Hindi niya mawari kung anong ibig sabihin nito, pero ipinagbawalang bahala lang niya iyon. Isang 2-story house ang tumambad sa kanya na sa hardin pa lang ay makikita ng mahilig sa musika ang may-ari. Isang mesa na hugis gitara nakita niya roon. She thought it was a very artistic way of expressing one's love for music. Kung pwede nga lang na magkaroon sila ng ganoon sa bahay nila sa Bicol, ay baka napagawa na rin siya. Pero hindi mangyayari iyon kailanman. Umikot siya sa bakuran ng bahay bago tuluyang pumasok. Bakit dito natin kailangan dumaan sa likod? Hindi pa pwede sa harap? Hindi niya napigilan magtanong. Dito dumaraan sa backdoor ang mga ganitong close na may-ari. Marami kasing paparazzi ang nagmamanman sa kanya kaya may mga secret passage kami. And since you are going to be one of our colleagues now, hindi masamang malaman mo na rin ito. So, he must be something big, huh? Oh, trust me dear. Real big. Ilapag mo na muna mga gamit mo riyan at hahanapin ko lang siya sa taas. Okay. Ngunit matagal siya naghintay ay hindi pa nito bumabalik. Naparami pa naman ang inom niya ng tubig kanina at kailangan na niya magbanyo. Hindi niya alam kung bakit pinatulan pa niya ang kawirduhan ni Ruby nang sabihin nitong swerte raw sa unang araw ng trabaho kung iinom ka na maraming tubig. Kahit naguguluhan ay sinunod na lang niya ang payo nito. Hinanap niya ang comfort room sa kusina at nakita naman agad niya iyon. Pinihit niya ang seradura at itinulak pabukas ang pinto. Halos mapaihi siya sa salawal nang tumambad sa kanyang hubad na katawan ng lalaking naroroon at nagsashower. Kitang-kita niya ang magandang hubog na likod nito, lalo na ang maumbok nitong pangupo. Malaya niya na pagmasdan iyon hanggang sa tila na malaya nitong maibang tao roon at humarap ito sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tumambad sa kanya. Hindi rin niya napigilan mapanganga sa sobrang pagkagulat. Na makabawi, ay mabilis niyang isinara ang pinto at nanatili nakatayo sa tapat niyon. Halos mapatulo na naman siya sa sobrang gulat nang bumukas ang pinto at lumabas ang lalaki mula roon. Hinawakan nito ang braso niya at halos mabali na iyon dahil sa sobrang higpit na pagkakahawak nito. Who are you? What are you doing inside my house? Inside my shower? Galit na usal nito. Napatitig na lamang siya sa mukha nito at doon niya napagtanto kung sino ito. I can see you've met. Sabay sila napalingon sa pinagmulan ng boses. Si Bryce iyon, nakabababa lamang na hagdan. Are you telling me na kilala mo ang babaeng ito na basta na lang pumasok sa shower room ko habang naliligo ako? Really? Wow, Freya! You amaze me! Wala pa nakakagawa niyan kay Kai. Usually, nakikita lang ang katawan niya kapag nagpo-post siya sa mga magazines. Pero ikaw, maswerte ka because you've seen the whole package on your first meeting. Para naman gusto niya makita iyon. Bryce, hindi mo naman sinabi si Kai Balmes ang magiging ama ko. Sana pala, hindi ko nalang tinanggap ang trabaho, sabi niya dito. Why? Is there a problem working for Kai, Freya? Personal issues. Iyon ang biglang lumabas mula sa bibig niya. Napatingin siya kay Kai at muling napagmasdan ang mukhang hinangaan niya ng maraming taon. He looked 10 times more handsome 3 years after she last saw him. Sinalubong nitong tingin niya. Hindi ka naman siguro isa sa mga naging flings ko, diba? I don't remember you. Definitely not. At hindi ako nakikipag-fling sa mga lalaking katulad mong. Hindi niya magawang tapusin ang sinasabi dahil hindi naman niya pwedeng sabihin dito na itong dahilan kung bakit nawala ang kuya niya. Hindi naman ito directly involved sa nangyaring aksidente. Katulad kung kinaasan siya nito ng mga kilay. Tinitigan pa siya nito kaya lalo siyang nailang. Huwag ka masyadong lalapit at baka mawala ako sa sarili ko. Sa katulad mong hindi marunong mag-lock ng pinto ng banyo, sabi na lang niya. What? Kunot noong tanong nito. Sa dinami-rami ng pwede niyang idahilan, iyon pang lumabas ng bibig niya. Out of desperation na rin siguro, kaya nasambit niya iyon. Napakatanga mo talaga, Freya Del. Bryce, I think I should not take the job. Baka kasi magkagulo lang, sabi niya ng balingan nito.
Ginawa niya iyon para maalis ang atensyon niya sa nakakadistract na kagandahan ng katawan ni Kai. Bakit naman? You signed a contract, Freya. Baka nakakalimutan mo. Come on, hindi nyo naman siguro ako idedemanda dahil lang sa short term na trabaho, di ba? Hindi niya alam na ganoon ang kinahihinat na niya na pumirma siya sa 6 months contract na nagdaang araw. Isa pa, gagastos kayo ng malaking kapag idinamanda nyo pa ako. Samantalang barya lang naman ay papasahod nyo sa akin kumpara sa gastos sa mga hearings. Money is not the issue here, Freya. Maraming gigs na 9 lives ang na-cancel dahil wala nag-aasikaso kay Kai. Kung aalis ka, maghahanap na naman kami ng bago and it would take weeks to do that. Nag-aasikaso? Bakit kailang asikusuhin niya ito? Kaya naman siguro nitong alagaan ng sarili at may sarili ring isip ito. Hindi nito kailangan sa iba iasa ang sarili. Isa pa, ang pinakamalaking dahilan sa lahat, hindi niya kayang pagsilbihan ang tao nagpapaalala sa kanya sa pagkamatay ng kuya niya. I'm sorry, Bryce, but it's just something personal. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, Aniya. Pero hindi mo rin pwedeng baliwalain ang kontrata. Hindi naman sa tinatakot kita, Freya. Pero may mga contracts kami across the country at maaaring hindi ka tanggapin kung sakaling mag-apply ka ng trabaho sa iba dahil sa hindi mo pagtupad sa kontrata mo sa amin. That's a bad record for you. If you wanna leave, then Kai should fire you first. Binalingan ulit niya si Kai at binigyan ito ng nangahamong tingin. Okay then, fire me. Fire me now. Wala naman sigurong problema yun sa'yo dahil ayaw mo naman sa'kin, di ba? Fire me now, Kai. Sinadya niyang lalo pang taasan ng boses para lalo itong mainis sa kanya at tuluyang hindi siya tanggapin. No. No? Bakit? Naguguluhang tanong niya. Katulad ng sinabi ni Bryce, ikaw pala nakakagawa sa akin ng ganyan. Not to mention na ikaw pala nagmamakaawa sa akin na paalisan sa trabaho. Iyong iba, nagsusumamo na magstay sila. Congratulations, you are formally hired. Binigyan pa siya nito na nakakalokong ngiti bago pumanhik ng hagdan. Ang dating crush ni Freya na si Kai ay muli niya nakatagpo mga kafelisidad. Pero bakit ayaw niya magtrabaho para dito? At take note, nagkakilala sila sa hindi kaaya-ayang tagpo. Kaya naman, abangan!